O, di ba ang ganda-ganda po ni Mother? Para po siyang 20 years old lang. Ayan ang aking pinsa na si Charo. So, ito po tayo sa may San Isidro. At ngayong araw po ay meron po ikakasal dito. So, ang si Chamercy, ang ganda ng nanay ko. Diyos ko, mama. Oo, ang ganda ni Mother. Oh, di ba? Oo, basta dire-diretso lang. Okay, asan na? Inaantay ka na yata, mama, doon. Ay mo yung sasakyan. Sige, pagbababa ko yan, gano'n. Okay, baba ko lang. So, dito po tayo mga amigo. Siyempre, ikaw ang ikaw ang alalay daw. Anuan mo? Papayungan. Oo. Kahit hindi umuulan. Asan ang wheelchair? Yan mo. Papayungan ko si Lola kahit hindi umuulan. Dahan-dahan, mama. Ayan. Ayan. So, ato po tayo sa kasalan, mga amigo. Kasama po natin ang ating nanay. Mama, picture muna kita. Oh, one, puti. 1, 2, 3. Solo ko, umalis ka muna dyan, hindi ka muna kasama. 1, 2, 3. Okay, puti. Ayan. Okay, 1, 2, 3. Pipicturean nga. Ayan. Okay, yung pinag-usapan natin, dire-diretso lang. Kaya picture mo na, hindi ka, ayan. Ayun, ay, kakasal si Charo. Ayan na po mga amigo, may mga picture pa. So ngayong araw po mga amigo, nandito tayo at naslatan po tayo ng gudong. Yes po. At ano nangyari sa ating gulong? Okay naman. Hindi na. Diba ano lang yung gulong natin? Natakot ako kasi yung gulong po natin kanina ay naplatan. So ako ang nag-drive ngayon, hindi si Kuya Belgium. So niloloko ko si Chamercy. Hindi pa tayo naplatan eh. Okay naman. Sino sabi yung plat? Bumaba tayo. Ba? Oo, baba tayo kasi yun. So sabi ko Chamercy. Hindi ka na sabi, grade pa lang mo. Pulit sa So nga, hindi ko alam na may gray na motif na gano'n eh. O sige, baba na muna tayo siguro. Iayos natin sakyan. Baka ito yung kasalan na walang tao, ano? Wala masyado. Wala na sa iba. Ba't alang in-invite? So, ibig sabihin, hindi tayo invited. Hindi tayo invited. Hindi naman talaga. Hindi naman sumama lang. Sumama tayo. So, ayun po mga amigo. Actually, yung ikakasal is yung ano ni Mother. Yung kanyang pamangkin. Yung kapatid ng yung kapatid ni Mother, anak yun. So, kailangan doon ikasal. Kaya, yun. Ewan ko kung sino gagamitin eh. Kung bakit yung, para basta kailangan ikasal. So, pinasa sa simbahan. Ayun, tignan natin mga amigo. Kakaunti ng tao, nagulat ako. Hindi ko na-expect. Na-expect ko mapupunuin. Hindi, kasi nakaranas ka magiging kasal eh. Ano na? Nakaranas ka magiging kasal. Kaya halin ka sa simbahan. Ano? Wala naman siyang tao. Walang tao? Depende yata. Kung ako muna kasama lang sa family. Ganun lang. Pero unti talaga. So sa reception, titignan natin kung marami. Ganun ba? Ano? Marami talaga yun. Sa reception, titignan natin kung marami. Oo. Tina, mag-smile ka. Yan. Okay. Mamaya mo naman kami. Ayan na po si Mother. O, di ba ang ganda-ganda po ni Mother?
Para po siyang 20 years old lang. Sino ba kamukha ni Mother? Si Chuchin. Kamukha niya si Chuchin. So ito po ang aking tito. Ayan po. Ayan po ang aking tito. Ayan. Kapatid ni Mother. Ayan. Ang kanyang asawa si Nana Huling. So ito po ang aking pinsan. So hulaan niyo po mga amigo kung ano pangalan ng aking pinsan. Ang pangalan po niya ay Charo Santos. Totoo mga amigo, Charo Santos ang pangalan niya. Tapos ang kanyang pagkapatid ay si Judy Ann Santos. Totoo, walang biro mga amigo. Kaya ang kanyang mga pangalan ng mga pinsan ko si Charo Santos kasi nanay ko. So Charo Santos, Judy Ann Santos. Ayun. So yun po mga amigo. Meron pa isa si Jimmy Santos. So, sa buong family po, mga artista po talaga yung pamilya namin, mga amigo. Ayan. Ayan ang aking pinsan na si Charo. Habang tumatagal na ang relationship, may mga babae o mga lalaki na mahal mo pa ba ako? Paano ko mamahalin ang aking asawa, ang iyong asawa, kung tulad ng pagmamahal ni Kristo? Kaya mga kapatid, si Kuya Darwin at si Ate Charo, tandaan ninyo, ang pag-ibig ay hindi lamang damdamin. Ang damdamin ay maaaring magbabago. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay isang araw-araw na pasya upang piliin ang isa't isa. Bawat umaga, bawat oras, prioridad. Sa bawat hirap at ginhawa, sa kalusugan at karamdaman, sa tagumpay at kabiguan, prioridad ang isa't isa. Darwin, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagpalito upang mag-isang dibdib si Charo na iyong pagkamahalin at paglikuran habang buhay? Nakahanda ba kayo manap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umasa ninyong aargain ang mga sugling na ipagkakaloob ng buhay kapal upang sila ay inyong palakihin bilang mabubuting mamamayang Kristiyano? Ayan pa mga amigo, tapos na po ang kasal. Ate Puti, dapat sa likod ka yung gown ni Mama na anuhan. Yung gown ni Mama na puputikan. Oo. Sabi, susulutin ni Mama yan, 3 linggo niya susot na ganyan lang yan. Nirent lang pala. Si Brother Ray. Congratulations sa iyong kasal. Kasal na kami noon. Kasal lang na ano. Pangalawa ngayon. Wala nang ginakong kinasal. Kaya ang title nito, Charo Santos Kinasal. Siyempre sa kainan po, sa kay Belgium po, tsaka sa Tipote talagang matindihan po sa kainan niya. Wala akong masabi talaga dyan. Isang plato lang po talaga yung kainan, pero yung sa dyan, si Kuya Belgium, 2 po, kaya Tipote 2. Yan, 2 plato po sila at nagpansit pa po. After mag-rice, magpansit, nag-biko. Sinama ni merienda. Sinama na yung merienda. Tapos, yan, bagong luto daw po ang pansit. Pauwi lang po namin mga amigo, galing po sa kasalan at eto, nagre-relax po tayo. Napakaganda ng panahon ngayon. Kanina talaga umuulan, tapos biglang eto, medyo maaraw-araw na po mga amigo. At nakakatuwa naman po mga amigo yung kinasal kasi talaga ang tanda na ng anak nila college na, tsaka uli sila kinasal. So kinasal sila sa West, and then after nun kinasal ulit sa simbahan. Dahil meron silang reason kung bakit ganon.
So tayo po mga amigo, ako din naman kinasal ako sa mayor. Ako kinasal sa West lang din naman, pero West o mayor. Sa mayor ako kinasal mga amigo. Tapos ayun, wala naman kasi dun sa kung saan kung ikaw ay kinasal or kung saan ka kinasal. Hindi importante kung bongga o maganda yung kasal mo. Pero ako, in the future, siguro right now is siguro sa anniversary, pwede naman din ikasal mga amigo muli. Depende po yan. Kasi ang importante kasi doon kung paano kayo magsasama araw-araw. Diba? Kung paano mo pakikisamahan ang iyong asawa araw-araw na adjustment, araw-araw buong buhay mo mag-a-adjust ka o mag-a-adjust ka sa pangasawa mo. Yun ang pinakamahirap, ang pag-a-adjust. Pero ang pinakamasaya kasi yung merong anak kayo na yun ang magiging yun ang magiging nyo, baga para maging masaya kayo. Pero yung reason kung bakit kayo nagsasama o dahil sa mga anak. At syempre dahil gusto nyo ang isa't isa at handa kayo na mag-asama habang buhay. Kasi ang relasyon ko relasyon ko kaya Lenlen is para kami magkapatid lang, parang ganun lang. Pero syempre nando pa rin naman yung itrato mo na kung ano yung gusto niya, ay susundin mo. Pag ayaw niya, edi ayaw mo na rin. Pag gusto niya, gusto mo na rin. Pero pagka ako din naman, pag gusto ko, gusto dapat niya. Pag ayaw ko, dapat ayaw niya rin. Ganun. Sa hirap at ginhawa kayo magsasama. Ganun po, mga amigo. Diba? And then, regarding pala mga amigo, dapat na doon po sa Equatorial Guinea, yun, nabanggit ko sa inyo yung about kaya kung alam ba, kasi marami katanong sa akin about kay Vivian, kung alam na raw ba ni Vivian na alam na raw ba ni Vivian na mayroong mag-i-sponsor sa kanya at sasama siya sa Pilipinas. Ang totoo po mga amigo ay medyo ilang buwan ko na rin nakakausap si Vivian. O mula nung siguro very busy siya. Pagka tinatanong ko kung dati, tinatanong ko siya kung kumusta, sabi niya busy siya, nag-aaral siya, ganoon. So yun po, hindi pa niya alam na siya isasama at gusto ko nga po siyang kausapin. Nag-message na ako sa kanya at gusto ko na makausap ko siya ng maka-video call ko siya para alam niya. Pero dahil nga po, kaya nagpapasalamat ako sa mag-sponsor kay Vivian dahil hindi matitigil yung kanyang kahusayan at di matitigil yung kanyang pag-aaral na dito talaga sa Pilipinas. Dito talaga sila tinadhana. So, yun po mga amigo at ano ang reaction. Tinatanong kasi kung ano reaction ni Vivian na sasama sa Pilipinas. Hindi ko pa po alam mga amigo. Ano ba ang reaction ni Vivian nung nalaman niya sasama sa Pilipinas? Hindi ko pa nasasabi. But don't worry, i-ano ko sa inyo. Isasabihin ko po sa kanya at ako mismo ang tatawag sa kanya para ipasabihin ang magandang balita para sa kanya. So, ganun po mga amigo. And then kaya Chamame, ang sabi niya, tinatanong ko nga sa kanya kung siya ay mag-aasawa pa. Ang sabi niya, hindi na syempre. Ang gusto niya is para sa anak at saka para sa sarili niya. At tinaon niya kasi niya ang kanyang buhay para sa mga anak. And then doon ako, napaka proud ako sa mga nanay na ganoon. Like sila si Mamita na kung saan tinaguy niya ang kanyang anak, di ba? Tapos si Ate Cristina, tinaguy niya rin anak kahit wala silang asawa. Ganoon. And then yung mga nanay natin diyan, mga kaibigan natin sa Timean na nagpunta ng ibang bansa para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang anak kahit wala siyang asawa. Tapos ito si Ate Mariton na kung saan kahit wala silang anak napakarami niyang tao na tinutulungan at napakaraming siyang nabibigay na hope sa mga taong binibigyan niya, sa mga nag-aaral. Iba-iba ang natin. Pero kay Chamame,
ay ang nakita ko kasi sa kanya is kung gaano niya pahalagahan yung irespeto yung taong tumutulong sa kanya. So yun po mga amigo, thank you so much po at ako magpapaalam muna, pahinga muna after sa ating pinuntahang kasalan na napakasimple at walang masyadong bisita. So kami lang po. Salamat po at God bless. Sarap ng sarap kumain sa handa.